Kahapon nga ay ginunita ang ika-174 na araw na anibersaryo ng kapanganakan ni Marcelo H. Del Pilar o mas kilala bilang Plaridel. Kaya naman kasama ang mga bata ay bumisita nga kami dito sa kanyang museo sa Bulacan, Bulacan. For today's vlog ay dadayo tayo sa Barangay San Nicolas, Bulacan, Bulacan kung saan matatagpuan ang museo ni Marcelo H. Del Pilar. At kahapon nga Agosto 30 ay ginunita ang kanyang kaarawan at holiday nga rin dito sa bayan ng Bulacan kaya naisama namin ang mga bata para nga rin makabisita dito sa kanyang museo. Bukas ito sa publiko mula ika-9 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon, Martes hanggang Linggo. Ganito nga ang itsura ng museo sa labas at talaga namang nakakahangang tunay ang kanyang ganda. Ang aliwalas ng paligid, maraming puno at halaman at talaga namang nakakaingganyong bisitahin. So bali sa labas pa lang ay inabisuhan na kami na bawal mag-video sa loob at ang pinapayagan nga lamang ay ang pagkuha ng litrato kaya ito nga ang mga ilan sa nakuhanan ko. At kung isa ka rin sa mga hindi pa nakakabisita dito sa museo ay bibigyan ko na rin kayo ng konting idea at itutour na rin. Dito nga sa museong ito matatagpuan natin kung paano nga ang naging buhay at kabayanihan ni Marcelo H. Del Pilar. Mayroon itong 2 palapag na mayroong 5 galeriya. Sa unang palapag ay may 2 galeriya at dito nga ay matatagpuan natin ang kasaysayan ng Bulacan at mga pamanang iniwan ni Plaridel. Nakakahangang tunay ang naging talambuhay ni Marcelo H. Del Pilar kaya nga naisipan ko ring dalhin dito ng personal ang mga bata para hindi lang din nila ito sa libro nakikita. Dito naman sa ikalawang palapag ay may 3 galeriya kung saan matatagpuan naman natin ang representasyon ng Pilipinas, ang kanyang pag-aaral, pagkamulat sa pang-aabuso ng pamahalang kolonyal at praile, pagsulong ng kilusang propaganda, pagkawalay sa pamilya at ang kanyang kamatayan. Matatagpuan din natin dito ang original pamphlet na isinulat ni Marcelo H. Del Pilar na naglalaman ng satirikong babasahing imitasyon mula sa bersikulo at gawin ng mga praile. Makikita rin dito ang orihinal na kopya ng pahayagan na isinulong ng kilusang propaganda noon na pinangunahan din ni Marcelo H. Del Pilar at ni Jose P. Rizal. At sa pagbisita nga namin sa museyong ito ay hindi lamang ako na ibalik sa kasaysayan kundi marami rin akong natutunan sa kanyang talambuhay. Nakakamanghang muling gunitain ang kanyang naging buhay at nakaka-proud bilang isang Pilipino at isang Bulakenyo. Ito naman ang eskulturang kahoy ni Marcelo at ng kanyang anak na si Anita. Nakakalungkot nga lang ding pagmasdan ito dahil kitang-kita ang kalungkutan at pagkasabik nila sa bawat isa. Dito nga sabi sa amin ni Kuya na hindi na nga raw nagkita ang mag-ama dahil nga namatay sa sakit sa Espanya si Marcelo. Tunay ngang hindi naging ganun kadali ang buhay ng ating mga bayani, yung sakripisyo, yung paghihirap, yung pagkawalay nila sa pamilya at yung kanilang kamatayan. At dito naman sa labas ng museo matatagpuan naman natin ang mausoleo o himlayan ng mga angka ni Marcelo H. Del Pilar. Napakarami na nga rin ang mga nakahimlay dito at ayan nakikita nyo nga ang bawat pangalan ng kanyang mga angkan. Dito naman sa gitna ng platform ay matatagpuan natin ang 10 talampakang bantayog na nililok ni Apolinario Bulao. Ito na rin ang nagsilbing libingan at himlayan ng ating bayani na si Marcelo H. Del Pilar. At tuwing sasapit ang anibersaryo ng kanyang kapanganakan at kamatayan ay dito na rin yan palagi ginugunita. Hindi rin ako nagkamali na dalhin ang mga anak ko dito, at least napakita ko sa kanila na totoong may nabuhay na Marcelo H. Del Pilar at hindi lang ito sa libro mababasa o makikita. Isang napakagandang bahagi ng ating kasaysayan kaya naman bumisita na rin kayo dito sa Museo ni Marcelo. Yun lang, thanks for watching.